You know, what's up mga kaharabas? Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa ating backyard aviary. So, kagigising lang po natin at papakita ko po sa inyo yung routine natin sa umaga dito sa aviary. Ano? So, nang una, usually, siyempre, papakain tayo ng mga natin, ng ating mga inakay na hinahan feed, ano? Pero mamaya kasi may papakita akong sa inyo dito sa kay Chiki at kay Chika. Ipapakita pa ako kaya medyo ihuli-huli na lang natin sila, no? Although medyo gutom na yung mga yan. Unahin natin pakainin yung ating mga alaga dito. Blue nape, kakatil, ang ating mga parakeets o budgerigar, saka yung ating mga African lovebirds. So, tara guys. So, ayan. Ito po yung pakain natin, patukan natin. Yung sa blue nape parrot, ito yung itong mix na to, yung concentrate to eh. Yung pakain sa mga sabungin. Binababad ko po yan sandali. Kahit mga 30 minutes to 1 hour. Pero pag di nakakaligtaan, overnight po dapat yan binababad para malambot siya. Ayun, maingin na sila oh. Kapakain natin. Ayan oh. Si Dimple nasa loob ng nasa loob ng ugad. Sa mga karabas, pakita ko si Dimple, Pasok tayo. Dali. Dali. Isa lang muna ang susubo-subuan natin ngayon. Si Dimple ay nasa loob mga karabas. So ito, bigyan lang muna natin ng ito, ubos na nila oh. Palitan natin to. Para sa yan? Sa kakatil. Hindi ko masyado nilalagyan ng seeds dito sa kanila kasi nilalagyan ko yan ng fruits. More on prutas pa yung pinapakain sa kanila yan. Nilalagyan ko pa unti-unti. Yan. Ito sa to, budgerigar to, tsaka sa African. Pasilip natin si Dimple. Tingnan natin kung anong ginagawa niya. Siyempre, nakaupo malamang. Kamusta kaya si Dimple? Op. Ayun oh. Naglilimlim na po ata si Dimple, O, kaya lang natin. Usually, pag dito sa labas yan, dapo na agad sa akin yan. Yan. Ang ating mga budgies. Marami na nung may itlog yan eh. Yan. At sa ating mga African lovebirds. Dito sila sa lapag. Mas gusto nila dito. Tsaka yung mga nalalaglag sa nalalaglag sa lupa. Kinakalkal nila yan. Nila yung trip nila magbungkal-bungkal na lupa. Kaya tingnan mo, parang yan o, may mahukay-hukay. Yung white sand na nilagay natin noon, na pailalim na. Baga nahalo na ganyan, naghalo na. So hindi ko alam kung may pakwan pa. May pakwan pa ba? May pakwan eh. Bigyan natin tong blue nape tsaka tong African. Yun oh. Meron pa rin tayong pakwan. Ito pa po yung mga sinagraw natin.
Sa Pakwanan dun, no? Sa Manggahan, sa bukid. Tagal. Isang buwan. Isang buwan na may pakwan pa din ako dito na pakain. Ano? At hindi lang mga ibon, mga karabas yung nakinabang dyan. Dami din natin nabigyan nito. Kasi ang tamis po nito kahit maliit. Sobra. Mamaya latakan nila yan. Tapos ito sa African lovebirds. Yung budgies hindi masyado. Hindi sila mahilig dito. Ang gusto nila yung mga dahon-dahon. Like kangkong tsaka talbos ng kamote. Yan may mga pinagkainan pa nga. Tara. Patulong natin dyan. Upakan nila maya-maya yan. Alright, yan naman yung mga sisiw. Actually, hindi na sisiw itong dalawa na to eh. Malapit-lapit na maging ano yan. Maging full grown. At hindi na sila lumipad. Eh medyo nadala tayo mga karabas dun sa nangyari kay kay Chico. Hindi na po bumalik eh. Marami naghihintay ng update kung bumalik daw ba si Chico. Hindi po nakabalik. Hindi na namin nakikita dyan. Hindi namin alam kung nasaan. Pero feeling ko natuto din kumain eh ng seeds. Kasi ito, unang lagay ko pa lang ng seeds. Diba marunong agad? Kain agad sila. Kain agad sila. Kahit na hand feed natin sila na to, hindi nawawala yung instinct nila na kumain ng mga seeds, Titrain tayo ha. Halika dali. Ito muna sa loob. Yan yung mga karabas Bakbak na yung mga kakatil at blue nape natin. Ito si Kikay, nakakatawa. Mga karabas. Hindi naman siya dati Pero nung na-discover niya na pagkain to, madalas siya nanghihingi din, Tingnan mo. Yan Nagustuhan niya rin yung lasa nitong palagi nanghihingi yan. Siya lang naman. Palagi nanghihingi yan. Okay. Tama na yan. Hindi ka na baby. Ito po ay dadalhin natin sa loob at doon natin ito papakainin. Ayan. Dito na natin sila pakainin. Siyempre, nadala tayo mga karabas dun sa nangyari kay Chico, Ayaw na nating maulit-uli yun. Kaya, dito na tayo sa loob. Actually, sa loob naman talaga ako ito tinitrain sila from the start. Ba't ba naisipan kong sa labas magpakain in that time? Kasi magpadapo-dapo sa katawan ko. Kaya ayun, yun yung nangyari. Yay! Oh! Dito yan sila. Konti-konti lang. Ito yung galing sila sa baba. Ito naman yung halos vertical lang. Oh. Dito na ulit sila. Konti-konti lang. Mabusog agad kayo eh. Ulit. One more. Tibay. Yay! Ayan.
One more time. Oh, dito na. Wala pa. Diyan muna. Oh. Yay! Kunti lang. Tapos, yung sa taas naman, yung pababa nila. Try natin sila yung pababa. Lundag na dito. Eh, napansin ko, hirap sila sa pababa pa. Yung galing sa dito, pataas, tapos yung galing sa vertical, halos vertical pa ganun. Okay. Yun o. Dito. Yan. Yun. Bumaba din. Gutom. Cute no? Si Harabons, sabi ni Harabons, Brad, pag gusto ko rin yan, ha? Sige, walang problema. Lalo na pag pwede na tayo mag-issue ng papel para may papel din yung bibigyan natin sa kanya. Sige, tama na muna yun for today na training. Kaya lang ang problema, hindi ko po araw-araw nagagawa yung ganun kasi sobrang busy din talaga. Si Kendall yung nagpapakain minsan. Hindi niya naman natitrain ng ganito. Papikit-pikit pa habang kumakain. Ito, kabila. Busog na to. So, yan. Spend time lang konti sa kanila. So, syempre, mas mahabang oras yung spend natin sa kanila, mas magiging maamo sila. Kasi talagang yung trust, kailangan mo-build kasi yun sa pagitan nung may-ari or nung tao at saka nung ibon na inalagaan. Ay, no biting. No. Ang hilig nila pag nainip na. Tuka ng tuka, kagat ng kagat kung anong maisip, kung anong magustuhan. Pero hindi naman hindi madiin. Yung parang lang sila. Yan, di-discover ko anong pwedeng ngatak-ngatayin. Yan, Balik na. Tapos babalik ko na sila sa kanilang cage. Yan, Nalantakan na nila yung, pakwan. Paborito nila yan. Silipin naman natin mga karabas yung mga pugad ng ng African lovebird. Silipin natin kung gaano karami mga itlog. O kung may mga bagong sisiw. Ay, may bagong pisa. Okay. Uy! Sara mo. Yan ang maganda na may puga, may ibon pa pala sa loob. Ayun siya. Dito lumabas sa ko. Yan Papasok ako kung huhulihin ko siya. Pasok ako, dandahan. Isara mo to, ha? Kaya nga Hintayin natin makapunta doon sa likod. Yan. Saran mo ako. Sara mo. As in, sara mo. Sana siya?
Yun. Okay, balik ka na dyan. Sorry. Tama yung sabi ng mga karabas natin, katukin muna para doon lumabas. Ayun, may itlog din. May itlog din. Walang itlog. Siyempre, natuto na tayo. Dahan-dahan. Oh, dami itlog. 2, 4, 6, 8. Sipag naman. So, wala. Kasi dito nang galing yung sisiw. Ay, hindi. May sisiw pala dito, pero kinain ng langgam. Nung nakaraan. Pati dito. Ay, may isa na namang itlog. Bago po yan. May itlog din. Oh. Yay! May bago pisa tayo. Dalawa. Okay. So, ayun po yung mga laman ng ating mga pugad. Ngayon naman, tanawin natin si Mama kung ano na yung ginagawa dito sa likod. Ha bro, start na? Tapos na po yung kabilang side. Yun o. Sa bago ibiyarin natin. Tapos nalagyan ng ano? Ng mga alambre. Yun. So yun lang muna mga karabas. At yung pag-build naman natin na itong aviary, mapapanood din nyo sa ibang episode. Kasi baka ngayong araw, madali na namin to ni Mama eh. No, Brad, no? Ganda lang to sa pintura. Tapos pag natuyo mamayang hapon, pwede natin kabit yung mga driftwood. Tapos tanim halaman, tambak buhangin, tapos na. Ay mga karabas, yun lang po ang ating simpleng routine sa umagang ito. Thank you so much po sa panonood at ingat po tayong lahat. God bless.